Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, joke no, na-booking na, yari, ha? Good job, Attorney Puwa. Ayan, napabilib mga senadora, mga senator judges sa galing ni Attorney Puwa. Joke no, di nakapalaga, na-booking pa. Nako, yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga karibin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. With a question that hopefully will allow our kababayans who are watching, listening to understand the situation. Of course, I pose it also to the parties. If the government had in mind that there's a business and of course a particular businessman or businesswoman who is violating a lot of laws pertaining to the operation of their business, be it customs law, BIR, regulations, can they just proceed and pwede ba silang basta na lang mag-request ng dokumento o mag-file ng kaso na requiring the businessman and the corporation to produce those documents? Pwede ba? So yun ang pag-isipan natin, no? Kasi yun ang tanong eh. Similarly, ginagawan ko lang ng ibang analogy para maintindihan mga kababayan natin. So this is the essence, dear colleagues, parties, of the principle of due process. This is ingrained in our Constitution. Totoo po na may karapatan ang gobyerno at obligasyon ng gobyernong patakbuhin ng maayos ang gobyerno. But it is always with due respect to the rights of every individual Filipino. That is the right to life, liberty, and property. So bago mo sagasaan yung right to life, liberty, and property, siguraduhin mo lang na may basehan ka. Yun lang naman ang sabi. So of course, ako, gusto ko talaga na maayos ang patakbo ng gobyerno para if somebody's life is also in danger, then government has to step up and prevent somebody's liberty. Kasi nga, sinasagasaan niya yung life and liberty ng ibang tao. So it's a balance, no? I think we can all agree it's a balance. So I want to go straight into a landmark case and I will ask both parties for their legal opinions on it kasi it is a legal proceeding. Pero gawin nyo lang simple para hindi masyado complicated para sa mga nakikinig sa atin. Para hindi mahirapan siya, no? So in the landmark case of Stonehill versus Diokno, 1967 pa po to, karamihan ng mga lawyers hindi pa pinapanganak. The importance of due process was highlighted and the Supreme Court discussed 2 points. General warrants are void. Sabi ng Supreme Court, a warrant must be issued on probable cause for one specific offense and must particularly describe the thing being seized. So kailangan particular ang description dun sa warrant. Warrants that leave it to the discretion of the officers serving them to decide what to seize or general warrants are outlawed by the Constitution because they place the sanctity of the home and privacy at the mercy of prosecutors. So sinabi dito na kailangan specific. Take note warrant ito ha. Supina naman ang pinag-uusapan natin. Alam ko po yun. Pero I'm pointing it out kasi ang magiging tanong ko later on is kung relevant ito sa kaso. Okay? The other principle that was established in Stonehill versus Diokno was the exclusionary rule. Evidence obtained through an unconstitutional search is inadmissible for any purpose in any proceeding. Ito po yung tinatawag na the fruit of the poison tree. Pag nakuha mo yung information dun sa bawal na paraan, kung ano yung information mo, bawal ipakita yon. And this is where I need to get guidance from the presiding officer. If I'm allowed, I don't have to name names, to share the discussion that we had in caucus para lang mabanggit ko na ito yung mga provisions of law na napag-usapan. Am I allowed to do that? Would you like me to approach you? Please let me know because I will abide. Basically, because ang nangyari is we had our own discussion and I want to mention the provisions of law that we discussed. I don't have to mention names. The lady may proceed. Okay, thank you. So, tungkol dito sa exclusionary rule, ulitin ko, fruits of the poison tree,
dun nga sa aming very open discussion, and I thank many of our colleagues who were I think we engaged in a fruitful discussion for some, not for all. I think yung iba talagang gustong makipag-debate at di-debate kasi gusto ko rin matuto, no? I think all of you will attest na I also wanted to learn from all of you kung anong perceptions nyo sa batas, kung ano din yung sinasabi ng mga abogado nyo. So dun sa Fruits of the Poison Tree, sabi ko, kung yung pinanggalingan ng mga dokumento bawal na kunin ng basta-basta, then paano mo gagamitin? And meron kasing observation na lumabas na kasi yung documents na yon sa House. So nakita na ng publiko sa House. So sabi ko, pero if I will look at, and this is where I will pose the question to all of you, no? Medyo layered so pasensya na sa medyo complicated. Yung isang concern ng defense na nabasa ko is that hindi nag-allege ng ultimate facts. Hindi klaro kung ano yung naging kasalanan at hindi na-identify ng maayos itong facts na to that lead to a conclusion of law. So, wala daw yun. Later on, I will ask both parties again to also clarify that. But the point is, kung walang basihan yung paglabas ng ebidensya na yon, it is the fruit of the poison tree, then you cannot use it. So yun yung importante dito kasi I'm sure nakita nyo no sa korte kahit sabihin nyo pong sa mga legal drama na na-throw out, the case is thrown out because na-violate ang due process. So that's the discussion I want to have. I want to hear both ha. Wala akong kinikilingan dito. I'm just explaining na yun yung argument ng defense na walang due process, kulang at why prosecution would you say na nasusunod yung due process. And before I give the floor to the parties, yung sinabi kong kaso na Stonehill versus Diokno, very interestingly, involves the esteemed father of our colleague, Congressman Prosecutor Chel Diokno. In the case of Stonehill versus Diokno, the father of Congressman Diokno was the Secretary of Justice. Parang sinasadya yata dito ni Senator Pia na yan yung example para masampulan itong si Diokno, mga kababayan. And in this case, the government, through the secretary and other prosecutors, suspected that Harry Stonehill and his associates and several corporations that they controlled were violating central bank laws, tariff and customs laws, Internal Revenue Code, and the Revised Penal Code. So nag-request sila ng issuance of search warrant. At ang gusto nilang tingnan is books of accounts, financial records, vouchers, receipts, ledgers, etc., and other documents showing all the business transactions. Stonehill and the other petitioners filed a petition before the Supreme Court arguing that the search warrants were general warrants because they did not particularly describe the things to be seized. So, general pa pala yun. Books of accounts, financial records, receipts, general pa pala yun. And the Supreme Court ruled that indeed, general warrants are void. Warrants must be based on probable cause. Nasabi ko na yun, ano? And then the case also adopted the exclusionary rule, holding that evidence seized under an unconstitutional warrant is inadmissible. So, I now pose my questions. Applicable po ba ang kaso na ito, Hill versus Diokno, as far as the prosecution is concerned, and then also for the defense, applicable. Take note, I've read most of the pleadings, well, all of the pleadings, mahahaba sila. I kinda know your answer, but sa dami, I like to hear it again, and I think, of course, karamihan ng kababayan natin did not read it. So explain natin sa kanila, because this is a landmark case. Kung ikaw ay law student na magbabar, ito yung mga kasong titingnan mo. So malay mo, matanong yan sa bar. So nakatulong man lang tayo dun sa mga bar students na maliwanagan sila. Baka mamaya trick question to. Is it applicable or not? That is my question. I will sit down and then I will come back for my next. Thank you. Thank you, Your Honor. If I may be recognized. The member of the panel Ito mga kababayan, si Diokno, pasok. of prosecutors may proceed to give his answer. Thereafter, the counsel for respondent may do so as well. Iba po ang konteksto ng search warrant na naging main issue sa Stonehill versus Diokno.
sa konteksto po natin na subpoena ang pinag-uusapan. Ang search warrant po, ang governing law po Subpoena dyan ay nasa warrant. Bill of Rights natin, Article 3, Section 3. At kaya siya nandun dahil very invasive po ang search warrant. Pag ang isang judge ay nag-issue ng search warrant, pwedeng pasukin yung opisina o yung bahay ng person involved, pwedeng halongkatin yung lahat ng mga gamit niya doon sa kanyang opisina o sa kanyang bahay. Kaya po naglagay ng maraming limitasyon ang ating konstitusyon dahil marami ng pang-aabuso, marami ng mga halimbawa ng pang-aabuso na nangyari kahit noon pa. Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Hindi po ito Warrant. license to enter an office or to search any place. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different. When we speak of a search warrant, I do agree there should be very specific limitations on how that warrant can be enforced. Pagdating naman po sa subpoena, meron din po yan, but that is not governed by the Constitution. It's governed by Rule 21 of the Rules of Civil Procedure, which basically provide that for a subpoena to be valid, it must be relevant and it must be definite. Ibig po sa relevance ay may kinalaman na may kaugnayan yan sa mga kailangan patunayan ng mga facts. At ang pagdating naman sa definiteness ay klaro kung anong mga iba't ibang dokumento ang hinihingi. In our case, we respectfully submit, Your Honors, that we have met both the standards of relevance and materiality. The BIR records, the bank records, and the records of the Anti-Money Laundering Council are relevant to the facts in issue pertaining to the charges of unexplained wealth. Hindi po natin malalaman kung talagang merong unexplained wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan yung kanyang mga bank records, kung hindi rin natin makikita at mailalat. So ayan mga kaubayan, hindi pa nila malalaman kung mayroong unexplained wealth. Booking mga kaubayan. Ibig sabihin, ginawa-gawa lang nila yun mga kaubayan para mabuksan yung bank statement ng Vice President. Di ba? O booking na mga ka-review natin. Ibig sabihin, wala talaga silang ebidensya that there is a hidden wealth or something na wrong with the account. Di ba? Ang gusto lang nila ay mag-fishing expedition. Ayan na. Ang anti-money laundering at PIR records po Nabuko nila. ko rin. And insofar as definiteness is concerned, we have specified the particular documents that we are requesting, and we have included as well an Sorry mga kabayan, ang nangyayari kasi dito mga kabayan, no? Parang, di ba? Magkakaso muna sila bago ang ebidensya. Di ba? Ang hirap naman yata nun mga kabayan. Paano kayo nagkaso na wala kayong ebidensya? Aray ko. explanation of why those are important. Sorry Kaya for sa interruption. aming pananaw po ay we have satisfied the requirements for a subpoena to Sesteco. Thank you. Mr. Presiding Officer, before we recognize the defense, just a quick follow-up question. Hindi ko may lapit eh. Bigyan ko ng time na bulungan muna siya ng kasama. I'm sorry. Okay na kayo? No, it's okay. Okay na, sige. Senator Yung Judge script. Pia, would you like the counsel for respondent to answer? Not yet, Mr. Not yet. My Okay. request was if I'll Okay. just ask a follow-up question. You may proceed, Thank ma'am. you. Thank you for that. I appreciate His Honor's response. May I simply point out, and again, please give me your explanation. Tama ho yung pagkabanggit nyo na yung nature ng search warrant very invasionary, di ba? Because it requires that pasukin yung bahay, halugugin yung gamit. Pero hindi kaya invasive din yung paghalughog ng records? Is that not extremely parallel? I mean, is it not Booking. very similar in the sense that what is being questioned now are the very essence of somebody's savings, earnings. So, which we have to agree. I think there's no doubt that that is protected. But in fact, His Honor is saying that it would fall under the police power. So, imbis na papasukin mo sa bahay na nandun yung mga dokumento, you will do the same by asking these agencies, whether it is the BIR, the banks, or AMLA, to now reveal
these documents. So that's my question. Parehas lang. Is it in the prosecution's is it the point of view of the prosecution na iba yon, hindi ba invasive yon? Kayo gumamit ng word na invasionary, no, but I'll use invasive, I think. Yeah. Anyway, please answer, and then we'll give the floor to the defense, Mr. Presiding Officer. Counsel for the panel for prosecutors may Thank you, Your answer as he pleases. Yung pong search warrant, kung ano man ang makuhang ebidensya doon, ay direktang binibigay po yun sa court, and that is now considered as evidence by the court that issued the search warrant. Pero mga kabayan, yung search warrant, may specific po ba? Kasi hindi tayo wala pa naman tayong experience, no? May specific siguro yung ano eh. Correct me if I'm wrong, specific na inaano sila hinahanap, no? Yung iba nga may specific na lugar lang kung saan sila pwedeng maghanap eh, 'di ba, mga kabayan? Iba po ang subpoena, dahil pag naglabas ang isang hukuman ng subpoena, itong mga records ay hindi po siya considered yet as evidence. Yan po ay ipoproduce lang, dadalhin lang po sa korte, and now it is up to the parties, and I refer to both parties, to decide which of those documents may be relevant in terms of the evidence that they are they need to Duterte pa rin, present. nako. Yung pong nakikita po natin sa subpoena, it is not DP in Sara. any way invasive, because as I mentioned earlier, as pointed out by Senator Enrile when he was the presiding officer in the Corona trial, we are simply having those documents produced. The admissibility of those documents will only be determined after, if offered by the parties. Kaya po sa aming mga pananaw ay malaking-malaki ang pagkaiba ng search warrant sa subpoena. Your Honor, may I be With the permission of the lady Senator Judge, counsel for respondent may now give his answer to her query. You may proceed, sir. Ito. Thank you, Your Honors. Attorney po, Your Honors, ang Attorney posisyon po. po ng depensa dito ay subpoena and a search warrant are very much similar in that both are compulsory processes. No? So, yes, hindi tayo papasok sa bahay ng isang tao o ng nasasakdal, but it will be intrusive because we will be opening up all the financial transactions for sabi nga dito, almost 20 years of the respondent. Kaya 20 po, years, grabe. katulad ng isang search warrant, the things that we are asking for through a subpoena must be particularly described. Kanina po, nabanggit po ng aking kagalang-galang na opposing counsel na particularly described na po yung kanilang naisulat. However, the defense does not agree with that proposition because if you look at it, tama naman po, nakasulat po dito ng hinihingi nila ay account opening and maintenance records, KYC documents, information files, signature cards, all account and transaction records, ledgers, journals. Basically, Your Honors, this is everything. PYC. Ibig sabihin, ni-specify lang nila ang nilalaman ng lahat ng bank records ng respondent. So in our view, Your Honors, while they took pains to specify each and every document, the truth of the matter is they're asking for everything. Ngayon, pagdating sa subpoena, and even in the case they cited, yung Rocco versus Contreras, no? Nakasulat po doon that for a subpoena to be validly issued, when we talk about particularly describing yung kung ano yung hinihingi, it has to be evidence that is both relevant and material. So ang tanong namin, saan ba dito yung relevant or material? Kasi lahat na po ng records hiningi eh. So, and this bolsters our theory, of course with all due respect to the opposing side, na kaya namin tinatawag o kaya namin natawag na fishing expedition ito. Kasi lahat na ng records hiningi, pero hindi naman matukoy which would actually be relevant, which would actually be evidentiary to Specific dapat the siya. accusations they have made under the articles of impeachment. So, pero dito, hinihingi natin 20 years worth 20 years. of records. And then, paano po yun? Hihimayin natin, maghahanap tayo ngayon kung may relevant o wala. Which brings me back to yung BIR records. Nakaseal po yung box. So I would say,
both parties. Good job mo. Good job po dito si si Attorney Poa. Palakpakan po natin mga kababayan sa Attorney Poa. Good job. Grabe. Hindi natin alam kung anong nasa loob nun. Yet, we're hoping na somehow, pag nabuksan yung box na yon, meron po tayong makikitang ebidensya. And that's why, again, with all due respect, we called it a fishing expedition. Kasi hindi naman na-identify kung ano mismo doon yung pwedeng ebidensya laban sa sinasabing unexplained wealth umano ng Vice Presidente. So, with the question, for us, yes, the Stonehill case, Stonehill versus Diokno, directly applies to the current proceedings. Kasi nga po doon, sinasabi talaga na dapat specified yung hiningi, Specific. particularly described and relevant. But as of this point, they're asking your honors for 20 all years. of these things. And again, while they specified Di each and every document, kung babasahin niyo po ng mabuti ito, Pangalawang article na ito, tapos ay hindi pa ba natapos yung mga kababayan? Kasi nasa na sila eh. Nasa BIR na sila mga kababayan, no? Pangalawa na yata ito eh. they're actually asking for all bank records without, in fact, telling us which transaction is relevant to their accusation, which transaction will actually support their accusation. Yun po yung aming pananaw dito sa tanong ng ating kagalang-galang na hukom. Thank you po. If Your Honor, please, may be allowed to respond. Hold on, counsel for the panel of prosecutors. Hold on. Senator Judge Pia is the one asking the questions. Unless it's not a debate between the two counsels. You're merely responding to answers from questions by senator judges. I actually prefer not, pero alam mo na, baka sabihin naman na may bias tayo pag di ko naman pinayagan. Di payagan. no, I defer to Senator Judge Pia, you asked the question, they answered. It is not for the opposing counsel to answer points raised. They had that chance when they did their oral arguments, rebuttal and surrebuttal. You may proceed with your question, Senator Pia. Sige, my question is, what is your question? Or what is your comment? Go ahead. But Your keep it brief. question. Keep it brief. Thank you so much, Your Honor. I just wanted to point out that this is the first time actually an impeachment court is faced with the challenge of determining whether the charges of unexplained wealth are valid or not. And yung previous Corona case, hindi po pinayagan ng impeachment court yung Article 2.4 ng Article 2. At kung ang magiging batayan po natin ay yung naging mga desisyon ng ating Korte Suprema, Bira. sinabi mismo ng Supreme Court in several cases na pag ang usapin ay unexplained wealth, kailangan makita yung kabuuan ng kinita ng isang lingkod bayan at yung mga dineclare niya sa salian. Just to quote just a very short portion, sabi ng Supreme Court from the same case I cited earlier, the Ombudsman's failure to account for all lawful sources of income, including proceeds from business ventures and government benefits, further weakens the allegation that Rafael's wealth was unexplained. The incomplete assessment disregarded his accumulated assets over decades of public service, making it impossible to determine whether his property acquisitions exceed his legitimate financial capacity, end quote. Hindi lang naman po dito sa harapan nitong hukom na ginagawa yung pagtingin sa kabuuan ng isang lingkod bayan. The Supreme Court has done it in this case where they looked at decades of the financial records of the person charged with unexplained wealth. And it has also happened in the cases of Rabusa and Ligot, which were decided recently by the Honorable Court. Thank you. Your Honor, may I at least be given just Rebut. 1 minute to respond to that, Your Honors? But of course, I will submit to the Senator pleasure Judge of course, Your I Honor. Pia will, yield. guess, Of give course, I you yield. the same opportunity, I'm assuming. Yes, Your Honors. Again, hindi ko po tinutuligsa o ino-oppose yung mga na-mention na case ng aking distinguished opposing counsel. However, those cases do not involve impeachment. And why is that relevant? Because in impeachment, as we have said, merong allegation ng unexplained wealth pero wala naman pong nakasuporta na mga documents para makita natin ano ba yung basis na naging aligasyon. Pangalawa po, again in impeachment, according to the case of Duterte versus House of Representatives,
meron po tayong tinitingnan kung ano ba talaga ang impeachable offense. At yun po ay again, offenses or acts or omissions committed while the public officer is occupying the impeachable office and in relation to such office. That enough, Your Honors, is very clear under the decision. That is all, Your Honors. So yan mga kababayan, di ba? Tama po yung sinasabi ni Atty. Poa. Palakpakan po natin mga kababayan. Ha? Nung Vice Presidente si VP Sara, doon kayo magsimula. Hindi yung babalik kayo 20 years ago mga kababayan. Ano kayo, siniswerte? Di ba? Alright mga kababayan, yan, ano po ang masasabi nyo dyan? Just comment down below mga karibin natin at ito. Pasadahan din po natin to mga kababayan. Ito pong nga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At ito nga mga kababayan, unahin na po natin itong si Senator Soto. Tito Sen, ayan. Sabi niya po kasi dito mga kababayan, sa ang balita ngayon, Soto ibinida na bagamat hindi siya abogado, halos 3 dekada na umano, siyang gumagawa ng batas. Itong eksaktong sabi niya, I do not have 4 years of law, but I have 29 years of law making. Ayan mga kababayan. Napakalaki po ng pagkakaiba nito. Yung pinag-aralan mo yung kabuuan ng batas, kaysa po sa ikaw ang gumawa ng batas, na wala namang mga kwentang batas kung baga, di ba? Malaki po ang pinagkaiba nun kasi yung alam mo lang yung ginawa mo, di ba? Kasi ikaw ang gumawa yeah? Pero dito sa abogado, lahat ng mga ginawang batas inaaral nila mga kababayan. Kaya huwag kang magmalaki, Soto. Wala pa rin yan. Wala pa rin. Sige, ito po ang comment ng ating mga kababayan. Sabi po ni Dato Musha, pero ni isa wala ka man lang ambag. Di ba? Kasi pwedeng ikaw ang gumawa ng batas, pero yung mga staff mo ang di ba? Ikaw lang ang nagpirma ng batas na yan, pero yung mga staff mo ang gumawa, di ba? Abogado ka, bendalo. Ayan Batas ng Itbulaga in emotional politics. Ayan mga kababayan, sabi po ni Enrique. Aray ko, ayan Corrupt. Evil, aray ko. Sabi po dito ni Alex, kahit for 100 years pa yan, hindi ibig sabihin, abogado ka na. Nakakahiya naman sa mga totoong abogado. Correct. Kahit 1,000 years ka pang maggawa ng mga batas. Kasi yung mga batas natin redundant na lang di ba? Paulit-ulit na lang dumadami lang yung batas natin pero paulit-ulit lang, di ba? Kasi nga bawat batas may butas. Tapos yung gagawin nilang for example, gagawa sila ng batas, may butas. Tapos i-revise nila, may butas na naman. Kaya yung batas natin palaging may butas yan. Sabi na po ni Nel, tama Tito Sen, ikaw ang pinakamatagal na sa Senado. Kasama ka namin sa mahabang panahon at sa tagal mo. Sa Senado, lalo lang naghirap ang bansa natin, kaya isa ka sa pinaka matagal na walang nagawa kundi mangurakot. Ayan mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dyan? Ang tanong, anong nagawa mo? Sabi po ni Jay, Ayan mga kababayan, anong masasabi niyo dyan kay Senator Soto, Tito Sen mga kababayan? Just comment down below mga karibin natin at ito naman pong si PNP Chief. Ayan Ayon po kay PNP Chief mga kababayan, bilang ng mga kaso ng pagnanakaw bumaba na ayon sa PNP, Ibinibira ng PNP ang 20.6% na pagbaba sa naitalang focus crime sa loob ng 3 buwan mula nang ilunsad umano ang Safer Cities Initiative noong April 6, 2026. Kabilang sa mga krimeng naitala umanong bumaba ang robbery, theft, rape, carnapping, physical injury, homicide, and murder. Ayan, bumaba na daw mga kababayan ang pagnanakaw sa ating bansa. Ay nako. Yung inililista lang nila, yung mga inire-report kasi dyan sa police, mga kabayan, mga small time lang, dyan po. Sa House of Representative, di ba? Yung
Yung iba, mga kababayan, para sabi nga sa kanta, mga formal, mga formal na mga magnanakaw, di ba? Oo. Nakabarong na mga magnanakaw. O dyan pa lang, 1 trillion pa lang na sa flood control, mga kababayan. Masasabi na natin talagang hindi bumaba at nagpapatuloy pa ito hanggang sa ngayon. Lalo na ngayon, may impeachment. Impeachment involves money, mga kababayan. Whether we like it or not, impeachment involved money, mga karibyo natin. Alright, sabi po dito natin mga kababayan, wala na kasing nanakawin, ubus na, latak na, ayan na. Do you know what you're saying? Sabi po ni June Marquez, ayan alam mo ba kung anong sinasabi mo? Ayan, pero bilang ng mga bangag, dumadami, yun lang. Wala na siguro sa lansangan, baka nasa mga opisina na. Sabi po ni Rene, correct ka Rene, hindi lang basta-basta opisina. Nasa malamig na opisina pa yan, mga kababayan. Paano mo nalaman nasa gobyerno ang magnanakaw, correct? Yes, bumaba na po kasi hindi na piso ang ninanakaw, billions na, kaya konti na lang, hati-hati na lang daw sila. Ayan mga karibyo natin, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below mga kabayan. At eto, pasadahan din po natin ito, no? Si Matibag talagang ayan. Sabi po dito sa ang balita ngayon, Matibag iginiit na posibleng ipatawag ng NBI si Senador Cayetano. Depende sa magiging testimonya ng mga ipapatawag namin. As we speak now, marami na rin ang nagpahayag na gusto nilang tumistigo. Ayan na, may testigo na mga kababayan. Akala ko di ba nung isang araw lang may video si Matibag na sabi niya, bakit nagagalit si Cayetano? Hiniwala naman siya dito sa listahan. Pero ngayon, meron ng testigo si Matibag mga kababayan. Grabe, no? Ang galing. Parang si Rizzo Hontiveros lang to. Kung lalabas ang pangalan niya roon para magbigay linaw sa investigasyon, kailangan siyang ipatawag. Ayan na, ipapatawag na. Dahil may testigo na si Matibag mga kababayan. Sabi po dito ng ating mga kababayan, mas kuyaw pa sa sending NBI. Ayaning imbis siya dapat ang ipatawag, siya noon ang mupatawag, dapat pang interrogate. Ton nilay hawod na kaayo. Ayan mga kababayan. Pagkakontra ang bilis mo, sabi po ni Ed, ayan. Sabi po ni Toto, si Amy na lang natitirang minority nito. Baka nagkataon lang, si Senator Amy Marcos hindi nyo binibira. Matibag. Sinabi ni Senator Amy Marcos na adiktos itong si BBM. Bakit hindi mo ipatawag? Bakit hindi mo ipatawag si Senator Amy Marcos na magkaalaman na? Di ba? Di ba sabi ni Senator Amy Marcos, bangag ang kanyang kapatid na presidente ngayon ng Pilipinas. Bakit hindi nyo ipatawag si Senator Amy Marcos? Natatakot ba kayo? Yun lang. Di ba? Sabi po dito, hindi yan dadalo. National Bintang Investigation na. Correct. National Bintang Investigation ang kahulugan ng NBI ngayon, mga kababayan. Aray ko po. Ito, last po natin pag-uusapan, mga kababayan. Ito naman pong si Marcos Jr. Sabi po dito, Marcos Jr. hindi rin umano payag. Natawagin siyang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal natanggap na sila ay unggoy, pero ang Pangulo ay hindi. Nako. Oo nga. Kayong mga ayaw nyo tawaging unggoy, alam ko kung bakit, no? Alam natin lahat kung bakit ayaw nilang matawag na unggoy. Kasi hindi naman talaga sila mga unggoy. Nagkamali lang siguro yung China. Dapat kasi tawag dyan sa kanila, yung pagka-edit ng AI ninyo. Gayahin nyo si yung sikat na vlogger dyan sa ba? Na gumagawa lagi ng mga AI videos ng mga buwaya. Ayan. Wag unggoy kasi. Buwaya yung gamitin yung AI na pang describe sa kanila. Hindi naman lahat ng Pilipino ay inaano dyan di ba?
yung mga opisyal lang ng gobyerno na inano nila na unggoy, pero dapat talaga buwaya dyan eh. No, mga kababayan, hindi dapat unggoy eh. Mga buwaya. Sabi po dito, unggoy ka, nawong palang di buwaya ko. Oh, buwayang bangag. Oh. Nako, lagot buwaya ata ang gusto. Yan ang sinasabi ko, di ba? Buwaya ang gusto nila mga kababayan. Ito, may saging ako tinda. Paano yan? Kayo mismo tinutukoy dyan, koreka. Ano nga ba itawag sa kanya? Tarsier? Buwaya po, sir. Sabi mo, buwaya. Buwaya kasi hindi unggoy. Correct yan, o. O, di ba? Maraming nag-a-agree sa atin dito. Ayaw nila ng unggoy, pero buwaya ay okay na nasa kanila. Correct. Sino kaya yun, Claring? Example dyan, mga tatlo lang. Kiko Matching ba? Sobra pa sa unggoy. Ayan. Gori, pwede? Hindi talaga matutuwa yan kapag unggoy. Baka buwaya, tanggap niya. Correct. Paras po tayo nung naiisip mga kababayan. So, yan. Ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga karibin natin? Just comment down below. Maraming salamat po.